Nanindigan ang mga kongresista na ginagawa lang nila ang kanilang trabaho sa gitna ng mga batikos laban sa binuong Quad Committee ng Kamara. Sa susunod nilang pagdinig, inaasang maisasama na sa talakayan ang naging umano'y pagtakas ni dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Yan ang ulat ni Melales Moras. Dismayado ang ilang kongresista sa napaulat na nakalabas na umano ng Pilipinas si dating Bambantarlac Mayor Alice Guo na isa sa mga isinasangkot sa issue ng illegal pogos. Ayon kay House Deputy Majority Leader Jude Asidre, mas mainam kung maisasama na sa investigasyon ng House Quad Committee ang sitwasyon ni Guo, lalo pat konektado rin ito sa kanilang mga usaping binabantayan. Noong Biyernes, sinimulan ng Quadcom ang pagdinig na nakatuon sa mga krimen na may kaugnayan umano sa pogo, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Itong nangyari na nawala si Alice Guo, pagpapatunay lang na mas kailangan natin paigtingin ang pag-iimbestiga. Probably not as a separate investigation, but definitely something that the Quadcom needs to also study. And to also investigate. Kasi makikita, katulad yung sinabi ni Kong Jay, no? Hindi naman to mangyayari nang walang kooperasyon ng iilan sa gobyerno o merong may pumalya sa gobyerno. Isa naman sa mga idinadawit sa iligal na droga sa Quadcom hearing ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio. Pero sa isang pahayag, mariing iginiit ni Carpio na walang basihan at pawang kasinungalingan lamang ang mga pahayag ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban laban sa kanya. Tinawag din niyang politically motivated ang pagdadawit sa kanila ni Congressman Paulo Duterte sa issue na una na ring itinanggi ang mga akusasyon. Tugon naman ng mga kongresista, I think it's wrong for statesmen to say na huwag kayong magtrabaho dyan because, this is politically motivated, No, we have to look into the institutional safeguards. Why did we end up having these problems with POGOs? Was there abuse of authority in the highest level? We need to identify the problems so we can find the solution. That's the job of Congress. Si VP Sara, una na ring umalma laban sa Quadcom hearing ng Kamara. Pero paliwanag ng mga mambabatas, hindi naman ibig sabihin na porket asawa at kapatid ni VP Sara yung mga nai-implicate dito sa investigation, itatahimik na lang ang Kongreso. Mali naman yata yon. Wala itinatago, wala naman siguro silang, hindi naman siguro dapat sila matakot na humarap sa Kongreso. bagamat mainit ang isyu ngayon ukol sa Quad Committee ng Kamara, pagtitiyak ng mga mambabatas, tuloy-tuloy pa rin naman ang kanilang pagtutok sa iba pang mahalagang usapin ngayon. Sa katunayan, tuloy-tuloy pa rin naman ang budget briefings dito sa Kamara. Humarap naman sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ang mga opisyal ng Tourism Department sa pangunguna ni DOT Secretary Cristina Frasco para sa pagtalakay ng kanilang panukalang pondo para sa susunod na taon. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.